Napakaliit lang. Basically po, talagang 26 billion lang. Kung susumahin natin, Opo. ang totoong naibawas doon po sa pangkalahatang budget natin, particularly po sa ilang mga provision ng various infrastructure projects under DPWH. Yes po. At saka alam niyo po, Manong Ted, hindi po kasi lumabas kung ano yung 288 billion pesos na in-insert ng BICAM. No? Hinihintay ko nga yung detalyeng dokumento ng budget, kung ano ba yung mga items na yan. Pero dito sa veto project, veto na ginawa ng presidente, nakita natin yung kanyang veto statement. Kita mo yung 26 billion na pag hinimay-himay. Ito talaga yung mga flood control projects at the local level. Alarming po to, no? Very alarming to. Kasi pag pinag-uusapan natin ng national development, mukha talagang na-prioritize dito sa DPWH yung mga small infrastructure projects ng ating mga politiko. Ang pinag-uusapan natin dito, kung mag-invest tayo sa infrastructure project, ito yung dapat yung mga malakihan na makakatulong sa national development natin. Yung mga airport, subway, mga train, di ba? Kasi gusto natin mas maging komportable yung commuters natin, mapamura yung pagbabiyahe ng mga produkto sa pagitan ng mga probinsya. Pero kung ang nag-allocate ka ng, imagine, 288 billion pesos para sa mga multipurpose building, flood control, mga maliliit, hindi po ganun kalaki yung impact niyan sa economic development natin. Kasi kung maalala nyo, halimbawa, yung mga congressman nyo, yan, yung mga waiting shed na pinapagawa nila, basketball court. Hindi man po natin sinasabi na walang impact yan. Kasi pag umuulan nga naman, may waiting shed ka. Pero pag tinignan mo yung kabuuang impact nito sa economic development, malaking pondo na allocate dito sa mga maliliit na proyekto na talaga namang ang purpose lang ay ipascale ang pangalan ng mga politiko. At talagang walang nagawa yung presidente, no? Kasi 288 billion yung insertion pero 26 billion lang yung na-veto niya. Kung vinito niya yung buong 288 billion, ang laki sana ng pondo na maaaring sabihan ng Kongreso na mag-supplemental kayo or mag-reallocate kayo uli. I-reallocate nyo itong 288 billion na to at ibalik nyo doon sa mga priority na ahensya natin. Pero hindi po yun ang ginawa Pakitang tao itong 26 billion na ito para masabi lang na meron siyang inalis. Pero bagamat yung kaninyo, pagkalaki-laki nito 288 billion minus 26 basically po, nagtira pa rin ng katakot-takot po na pera na maaring sabihin ngayon pa lang po na prone to corruption po. Tama po yan. At saka, prone to corruption, wala pong tinutugunan yan kung hindi yung pagpopromote ng mga politiko na nag-insert ng mga proyekto na yan para maitapal sa pagmumukha natin yung mga pangalan nila. Lalong-lalo nga ngayon at nalalapit ang eleksyon. At yan po yung mga items na laging kinukwento ni Mayor Magalong na malaking porsyento ay napapamulsa ng mga politiko natin. Opo, 50 billion po nga na napaka-importanting pondo para po sa napakahalaga at epektibong programa na 4Ps, no? Conditional cash transfer po ito, ma'am. 50 billion. Bagamat sa amin pong pag-aaral, ma'am, 400,000 plus, no, ng mga pamilyang Pilipino ang waitlisted sa 4Ps. So, sa halip nga po na lahat kanlungin na, kasi nga ito po dumaan na po sa pag-aaral, ngayon, yung mga waitlisted, dadami pa. So, basically, ma'am, tinanggalan mo ng 50 billion para sa karagdagang pera sa 4Ps, pero yung akap, tuloy pa rin yung 26 billion. Ano ang inyong tugon doon sa katwiran nila Secretary Pangandaman na sandali lang, tuloy yan pero may kondisyon naman daw? Go ahead, ma'am. Yun nga po noong 2024 na implement na yung AKAP program na yan at nag-allocate din ng 26.7 billion pesos. Tapos ngayon lang kayo nagsasabi na bibigyan to ng structure at saka programa. That's one. Pangalawa, tama po kayo, Manong Ted. Itong 4Ps, maayos na yung implementasyon na to. In place na to. At sa 4Ps po, malinaw na malinaw, nagbibigay tayo ng ayuda. Pero ang goal ng pagbibigay ng ayuda na to ay ilabas, bawasan ng mahihirap, ilabas sila sa pagiging dependent sa ayuda. Kasi kung maalala po ng mga tumatanggap ng 4Ps, hindi mo lang basta matatanggap yung pondo na yan. Kailangan pinapa-check up mo yung mga anak mo, pinapaaral mo, pinapadapasok mo sila sa eskwelahan. Ikaw ay nag-undergo ng training para makahanap ng ibang trabaho. So nandun po yung aspeto na kailangan gumagraduate ka sa 4Ps. Dito sa AKAP program, wala naman pong mga ganong programa, no? Kasi ginagamit lang yan pang pamudmod
habang nag-iikot ang ating mga politiko. At parang dapat ba magpasalamat tayo sa sinasabi ni Secretary Pangandaman na finally may structure na isang taon na itong ini-implement. That's one. Bakit kailangan pa ng hiwalay na AKAP program? Bakit hindi na lang pondohan itong 4Ps na ito ay malinaw na structure na at malinaw na targeting mechanism at malinaw na programa kung paano ba papag-graduate ng ating mga kababayan sa pagiging dependent sa ayuda doon sa puntos na hindi na sila manghihingi ng ayuda at kaya na nilang magtrabaho para sa sarili nila. So again, malinaw na ang na-prioritize dito ay yung interest ng mga politiko para magpamudmud ng pera. May challenge nga ako Manong Ted, kasi na-implement na yung AKA program na yan, di ba, ngayong 2024. Ang challenge ko sa gobyerno, sabi kasi ni Speaker Romualdez, may listahan naman daw yan at may mga pangalan ng mga tumanggap. So challenge ko kay Speaker Romualdez sa DSWD, pakilabas naman po tong listahan na to. Pakigawang public, pakilagay sa internet para yung mga kababayan natin, tayong lahat, ay maaaring i-validate. Sino ba yung mga tao na yan na tumanggap ng pera mula sa AKAP, no? Kasi sabi ni Speaker Romualdez, 5,000 per head daw eh. Gusto ko rin po, at tingin ko kailangan malaman ng mga kababayan natin na tumanggap ng AKAP, sakto ba yung pera na natanggap nila doon sa pinirmahang dokumento sa kanila at yung nire-report ng gobyerno na ibinigay sa kanila. Kasi baka mamaya, naka-report 5,000 ang binigay sa kanila pero ang aktual na natanggap lang nila, 2,000, 1,000. So saan napunta yung difference, hindi po ba? So nananawagan po ako dito ng national audit, national public audit, para tayo mga Pilipino ay hindi na pinaglololoko. Kasi malaki din po ang corruption, posibleng corruption dyan. Binibigyan kayo kasi papasalamat kayo. Pasalamat na tayo, at least bigyan tayo ng 500, 1,000. Pero pag ni-report pala, dapat ang natanggap nyo ay 5,000. So national public audit po ang panawagan ko para dito sa 2024 implementation ng AKAP program. Para po nagkakaalaman na tayo tungkol dito sa mga korupsyon na nangyayari sa pamahalaan natin. Professor, doon po sa sinasabi ni Secretary Pangandaman na may guidelines na naman ito, subject to conditions, baka lang po kayo mismo na nag-aaral pa rin hanggang ngayon sa kabuuan po nitong approved budget na ito. Ma'am, yung conditions na yan, sa sinasabi po ni Secretary, sabi lang niya na may condition. Yes. Pero hindi ka naman pwedeng maglagay doon sa GAA ng additional provision na ang release nito subject to these conditions. Diba? Hindi naman pwedeng gawin yun eh. So basically, sinasabi mo lang, meron kaming condition na. So at the end of the day, kapag humupa ng isyong ito, wala nagbabantay, sino po ang magsasabi sa DBM, mag-release ka ng SARO? Diba? Sa mga tao. Tama. Go ahead, ma'am. Go ahead po. Tama po, no? Tama po. Yung condition na yan ay sinasabi lamang na administrasyon pero yung pondo ay nandyan na. Alam niyo Manong Ted, simula nang diniscuss ko tong AKAP na to, may mga nagpapadala sa akin ng mga dokumento ng mga kababayan natin, yung mga pinapapirmahan sa kanila. Yung iba walang nakalagay na amount, yung mga iba ay walang date. Yung iba nga po may nakalagay na to be deducted from the budget of, tapos nakalagay yung pangalan ng congressman. So this is how it's being implemented. Kaya nga po ang challenge ko, ilabas natin itong mga dokumento, itong mga pinapirmahan natin sa mga kababayan natin. Ito nga po sinasabi nila ngayon, lalagyan nila ng structure. 26 billion na yung sinayang natin dyan ngayong 2024. Tapos anong targeting mechanism yung ginagawa natin kapag pumupunta tayo sa mall at nagdi-distribute sa mall? Tapos ito nga pong sinasabi niyo Manong Ted, 500,000 ang, tama ba? 500,000 470,000 families. Ang waitlisted sa 4P. So yan pong 4Ps ang sinasabi natin, ito na yung mga pinakamahihirap nating kababayan. So bakit hindi natin pinondohan yung mga mahihirap nating kababayan? Tapos tatalon tayo agad dito sa AKAP na ang target ay minimum wage earners. Hindi po ba? So parang hindi malinaw sa akin kung anong kahirapan, kung ano yung problemang tinutugunan natin sa pag-i-implement nitong AKAP program. Okay. Ma'am, siguro din, again, sa inyo pong pag-aaral dito po sa mga sinasabi po na napunta sa unprogram appropriations, na kasi nga ito'y nabanggit ko rin kahapon kay former SP Frank Drilon, yung pong mga foreign assisted projects, na napaka-importante kasi during the last deliberation po ng budget, may mga nag-ungkat niyan Bakit si Senator JV,
bakit hindi po umusad itong subway, itong rail system? Kasi po nawalan ng counterpart yung gobyerno, napunta sa unprogrammed. Di ba ma'am, kayo na po magpaliwanag, gaano, alam naman po natin na may mga malalaking proyekto talaga na kailangan natin at meron dyan counterpart ng Philippine government sa funding, particularly po sa gastusin, sa right of way, etc. Kayo na po magpaliwanag, sa ating po bang pambansang budget, gaano ka-importante yung appropriations na counterpart o equity ng gobyerno para doon sa mga inuutang natin na foreign assisted projects? Opo. Yung pong mga foreign assisted projects na yan, yun po yung sinasabi ko kanina, mga malalaking infrastructure na kailangan natin. Di ba po, araw-araw nakaupo tayo sa traffic. Sabi natin, kailangan i-improve ang ating public transportation system. Kaya nga po may pag-aaral na i-implement itong subway system natin. Ito nga po yung nakakatawa eh. Kasi ano ba naman yan? Ito yung mga flagship infrastructure project natin na nakalagay sa ating Philippine Development Plan na sinasabi natin kailangan para mapalago natin ang ekonomiya natin. At nung nag-budget ang Kongreso natin, nilagay nila ito sa unprogrammed appropriation. Yung pong unprogrammed appropriation, yan yung mga bahagi ng budget natin na talagang walang budget, wala pang pondo. Hihintayin pa kung magkakapera yung gobyerno o hindi bago ma-implement. Pero ito po yung isang kwento pa dyan. So, ibig sabihin, hindi na prioritize itong mga malalaking infrastructure project natin. Maghihintay pa tayo kung magkakapondo para ma-implement yan. Pero itong mga big infra projects na to, ay na-approve na po yung loan yan, ha? Halimbawa, yung subway na yan, approve na yung utang natin dyan sa JICA. At tumatakbo na yung interest niyan. So nagbabayad na tayo ng interest sa mga utang na yan na hindi naman gumagalaw at ma-implement dahil hindi pinondohan ng Kongreso natin at nilagay nila sa unprogrammed. Hindi ko, nakapapakamot nga po ako ng ulo eh. Kasi kung talagang binabantayan to ng presidente at saka ng mga tauhan niya, yung mga cabinet members, bakit yung pinapalagay sa unprogrammed appropriation itong mga priority infrastructure projects natin? Tapos ngayon, kapag napirmahan na yung budget, nagkukumahog kayo para maghanap ng pera para i-implement ito. Yan po yung dahilan kung bakit kinukuha nila itong 90 billion pesos na pera ng PhilHealth. Kung bakit kinuha yung 40 billion pesos ng PDIC para mapondohan yung mga unprogrammed. Di ba parang dapat natutunan na natin yan sa 2024 budget dahil ganun nga rin po yung nangyari, nilipat sa unprogrammed. Ngayong 2025, bakit nandun pa rin? Nandun pa uli sa unprogrammed. So talagang malaking paglulukuhan ito. Ito yung pinag-uusapan natin na itong mga importanteng infrastructure project, nilagay natin sa unprogrammed, nagsaksak ng 288 billion pesos sa PPWH na mga maliliit na infrastructure projects, itong mga waiting shed, itong mga multipurpose building at itong mga flood control projects. So, nasaan yung sense ng gobyerno sa pagpaprioritize ng development ng Pilipinas? Wala, di ba? Kaya, ewan ko ba?